Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po muli sa bagong series natin na Born for Christ. Okay, so today po ang ating pag-usapan, Born to Live in God's Grace. Yan. So, nakaraan po ay natakil po natin, we are born in a new beginning at sumunod po yung Born for Freedom. But today, ito po yung bagong series na Born to Live in God's Grace. So, it is a transformation kung paano tayo bilang isang citizen of heaven na magkaroon tayo ng buhay na parang makalangit na habang nandito pa lang tayo sa lupa. So kapatid, mga kasama na sumusubaybay nito, patuloy ninyong pag-aralan ng salita ng Panginoon at today po, we have to live in God's grace po. So Acts 4:33, basahin po natin itong Bible verse natin ngayon for today. Ang sabi dito, taglayin ang dakilang kapangyarihan, ang mga pastol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang masagalang pagpapala ay tinaglay nila lahat. Yung much grace was upon them all, yung pong sinasabi sa English translation po, sa Acts 4:33, nakatanggap sila ng masaganang pagpapala. Bakit po? Grace po ng Lord yan. Dahil po sa dakilang kapangyarihan ng Panginoon, ang mga apostol po ay nagpatotoo at muling nagkaroon po ng mga himahimalang bagay po nangyari dyan. So, basahin niyo po yung Book of Acts, grabe po nangyayari po dyan. Bakit po? Because of God's grace po yan. Because of God's power po yan. Ano po ba itong grace? Ano po ba meaning ng grace po mga kasama? Ito po ay biyaya sa Tagalog. At ang grace po, ito po ay, meron po akong 5 points po tungkol po sa pag-aaralan natin tungkol sa grace. So, ang biyaya po ay isang napakagandang bagay na hindi natin to pinaghirapan. Hindi natin ito kailangang um, bigyan ng effort sapagkat ito po ay isang regalo po. Yan, tignan po natin. Ang number 1 po, ang grace po is unmerited favor. Regalo po yan. Walang kapantay na pabor. Hindi po natin to kailangan hingin yung reward. It is an unmerited favor po. So Ephesians 2:8 and 9 sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith. Yan, praise the Lord. When we receive God's word, yung gospel ng Lord, nagkaroon tayo ng faith, then we receive God's grace at nagkaroon tayo ng kaligtasan po. At doon nag-start po ang lahat nung nagkaroon tayo ng salvation. Hindi daw ito galing sa ating sarili, ito ay regalo ng Panginoon, hindi daw ito mga gawa, not by work, so that no one can boast. Para hindi tayo magyabang. Ang salvation po kasi pag ginawa natin po yan sa mga paglilimos, sa mabubuting gawa, ay magkakaroon po tayo ng kaliwat kanang yabangan, pagalingan po tayo mga tao. Pero kung nagmula talaga sa heaven, ang regalo, sino man ang tumanggap ng regalong yan, ay wala nang pagmamayabang sapagkat ito ay binigay na ng Diyos sa atin. Amen po. Yan po lang maganda rito. Meron tayong pantay na oportunidad na magkaroon ng kaligtasan. At simula noon, magkakaroon tayo ng freedom from everything. Magkakaroon tayo ng bagong buhay kay Jesucristo. Hallelujah. Because it is God's grace. So grace is God's mercy at work. Even though we are sinners, deserving for judgment, God forgave us and saved us in Christ. So ito pong ginawa ng Panginoon ay yung biyaya ng Diyos ay kaabagan po niya sa atin. God's mercy at work. Binigay po niya. So napakaganda po ang puso ng Panginoon po talaga. Siya po ay napaka maawain sa kanyang po mga nilikha, sa kanyang mga nilang. Ayaw niya ni isa man sa atin ay mapahamak. Pero walang magawa ang Diyos sapagkat binigyan po niya ng tinatawag na free will ang tao na kung saan to decide for ourselves or themselves na kung tatanggapin nila ang Panginoon sa kanilang buhay. So I hope na lahat po tayo ngayon makita natin itong nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. Number 2, di lang mo po unmerited favor ang grace po ay enabling power. Number 2, God's grace is enabling power. 1 Corinthians 15:10, sabi dito, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, sabi dito ni Pablo, si Pablo po kasi yung author ng 1 Corinthians, naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan,
kung hindi dahil sa kagandahang loob ng Diyos para sa akin. O di ba, napakaganda ng sinabi dito ni Pablo. Nagkaroon siya ng kakayahan, hindi dahil sa kanyang sariling lakas, sa kanyang talino, kung hindi sa kagandahang loob ng Panginoon. Sino ba 'tong si Pablo? Si Pablo lang naman po ang author ng more than half ng New Testament, sapagkat nandun po talaga yung kapangyarihan ng Diyos kay Pablo to preach the gospel doon, hindi lamang po sa Jerusalem, sa mga Hudyo, kung hindi sa mga Hintil. Sino ba 'tong mga Hintil na 'to? Tayo po 'yan, na hindi bahagi ng Israel po. Tayo yung tinatawag na mga Hintil. So nagkaroon po ng enabling power yung grace ng Lord, lumabas po sa mga Israelites o sa Israel ang piniling lahi ng Panginoon, at doon po lumabas nga po yan, at si Pablo nga po at iba pa mga apostles o disciples po, ang kasama po niya diyan, humayo sila sa Asia, humayo sila sa iba-ibang dako ng mundo, at doon po nag-start ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi dahil magaling si Pablo, kung hindi ito po ay kapangyarihan at kaloob ng Panginoon. Hallelujah. Not only does grace make us accepted into the family of God, it also enables us to live the Christian life. So si Pablo po, bigyan ko po kayo ng konting pananaw. Sino ba si Pablo? Si Pablo po ay isang Pariseo na kung saan siya po ay umuusig ng mga Kristiyano nung unang panahon, yung mga first Christians po. And the thing is, nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon sa road of Damascus, at doon po nagkaroon ng transformation ang kanyang buhay, na dating umuusig ng mga Kristiyano, at nagkaroon po siya ngayon, sila ngayon ang nagdadala ng gospel na maniwala kay Jesucristo. So dumami po ang mga Kristiyano sa pamamagitan din po ni Pablo. So, hindi lamang po inaccept tayo ng Panginoon, hindi lamang si Pablo ay inaccept ng Panginoon sa kanyang pamilya, kagaya po natin, but also binigyan siya ng panibagong buhay, a Christian life to live by it. Hallelujah. So, enable ng Lord yung grace niya, pinalitan because of His love, na dapat huhusgahan na lang niya si Pablo. Pwede naman niyang patayin si Pablo, pero hindi niya ginawa. Bagkus alam niya na si Pablo ay pwede niyang ipadala doon sa iba't ibang lugar para ipamahagi ang mabuting balita. Pero nagkaroon muna ng transformation. Nagkaroon siya ng change life po. As a Christian, magkakaroon po tayo ng change life po pag once na na-encounter natin talaga ang Panginoon. Hallelujah. Ang pangatlo po, God's grace is God at work. Grace is God at work. In salvation, the fullness of God's grace is at work. Through God's unmerited favor, we receive forgiveness and restored relationship with Him, even though we don't deserve it. But God's enabling power is at work. Because nga po, buhay ang Diyos, at sabi nga po dyan, nilang tayo ay binigyan ng salvation, nire-restore pa niya lahat ang nawala. Anong unang ni-restore niya? Yung relationship niya sa atin. Can you imagine, ilang taong ka na nung tinanggap mong Panginoong Yesus? So, ang tagal ng panahon na malayo ang loob mo sa ating Panginoon. To God be the glory sa mga kabataan, mga bata pa, nag-start na sila, nagkaroon ng relationship sa Lord. At kanilang buong buhay ay nagkaroon po ng maganda at maayos na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Pero yung iba po ay hindi naman ganun lahat ng naging buhay, ng kapalaran po, di ba? Sila po ay may edad na nung nakakilala sa Lord. Pero nire-restore ng Lord ang lahat. Wala pong huli sa Lord. Walang nauna, walang muli. Lahat ay pantay-pantay sa Panginoon. Binibigyan niya tayo lahat ng oportunidad. So through God's unmerited favor, we receive forgiveness and restoration ng relationship sa Kanya. Na hindi naman natin deserve lahat ang bagay na yan. Magkaroon tayo ng mga bagong buhay, di ba po? It is God's grace. Hallelujah. It is only by God's grace that we are transformed. Sa biyaya po niya, sa kanyang kahabagan, sa kanyang kabutihang puso sa atin, pagmamahal niya po sa atin. Hallelujah. Gusto ko pong ipagpatuloy ito bukas, at nawa patuloy niyo pong subaybayan ang ating pong topic na we are born to live in God's grace. Hallelujah. So kita-kita po tayo bukas. Tayo po mag-pray muna. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya po ninyo. Tunay nga sa inyong kabutihan sa amin, ang inyong pagpapala, ang inyong grace, Lord God, ang siyang kumikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi sa aming kakayahan, sa aming effort, sa aming galing, bagkus ito'y biyaya mo, Lord. Salamat po sa mga narinig namin, because your grace is unmerited favor, Lord God. Walang kapatay ang inyong pagmamahal po sa amin.
Yung grace po ninyo ay ito po ay nagpapalakas po sa amin, nagbibigay ng kapangyarihan, ng transformation sa aming buhay. At ang grace po ninyo, Lord God, ay gumagawa pa. Panginoon, hindi pa tapos because it is still at work, O God, sa aming pong buhay, and you are transforming us from glory to glory because of your grace, O God. Thank you, Lord God, that we are being transformed into Christ-likeness. So we pray na patuloy po namin maunawaan pa ang inyong biyaya po sa amin, Panginoon, at bigyan niyo kami ng wisdom, Lord God, a heart to know you more and establish po ang aming buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord. Amen and amen. Hallelujah. So kita-kita tayo bukas po, mga kasama. Hallelujah. God bless you all.